ito na ang simula ng Pangil Bay Bridge. Tingnan, ang time na is 12:13. So, timean natin kung ilang minutes ang pag-cross. Sige na. Itong bridge na ito, dahil nung wala pa itong bridge na ito, mula dito, mga tao magbiyahe papunta sa Tangob, Tangob City, Misamis Occidental, paikot sila. Yun, iikutin nila itong bay na ito. Mga 2.5 hours. Ngayon, 7 minutes lang daw ang pag-cross nitong dito na yung buong bay. Yun, may pantalan doon, yung Mukas Port or Wharf. Doon sumasakay yung mga malalaking sakinan, ng barge papunta dito the other side, Misamis Occidental ito. Ito naman is Lanao del Norte na side. Okay, so ito na po. Pwedeng huminto mga tao. Yan humihinto, nagpapapicture sila. Kaya lang, oo. Kapag na highway na ay sabay. Mga tao parang Picture, nagiging tourist spot na ito. Yan Hindi nila alam na. Ayan. Dami. First time na magkaroon ng bridge na ganito sa Mindanao. Longest bridge in Mindanao. Okay, so ito it was inaugurated I think last month. At naging controversial ito dahil yung mga press release ng administrasyon parang lumalabas credit grabbing. Inangkin na nila ang proyekto itong administrasyon. Well, sila ang kung sa baseball ba sila last batter o last kaya lang in fairness sinimulan pa panahon ng 1998 pa nga yung feasibility study. Sinimulan na ito, pinag-aralan na 1998. Don't know panahon ba ni FPR or ni ERAP na. So, feasibility study, sinimulan na. Okay. Ang talagang is Aquino administration. Ang talagang nag-finalize sa lalo na yung loan agreement sa South Korea. 2016, bago umalis ang Aquino administration, nagkasundo na ang Philippine government at saka South Korean government na pinautang tayo mga 4.8 billion pesos ang nautang natin sa South Korea. So 12.16 12.16 pa, kanina 12.13, 3 minutes lang pala. Ang bilis. Ito na nasa Tanggol na tayo. Wala na, napakabilis. Sige na. Sige, ikuan mo yung Tanggol City. Ito. Tanggol. Tanggol City, Misamis Occidental. Okay, pabalik na tayo. So, Lang tayo pagdali sa town din. Sige, pupunta pa daw kami sa town. Okay. So, nakakross na kami sa Pangil Bay Bridge. Pagbalik namin, magpa-picture din kami siguro. So, ulitin ko yung paliwanag ko. It's a team effort ito ng iba't ibang administration. Nagsimula 1998 yung planning feasibility studies, tapos panahon ng Aquino administration,
nakasecure tayo ng loan from South Korea. Yun, nagpirmahan bago umalis ang Aquino government, napirmahan na. Nagkaroon na ng loan agreement between Philippine government South Korea. Kaya, ayan na, na-secure ng project. So, ang procurement phase 2018, nagbili na ng mga materyales. Procurement 2018, Duterte na yon. So, 2019 hanggang 2020 na nasimulan na talaga yung actual construction 2020. Okay, nagkaroon lang ng problema nung pandemic. So, na-delay ang construction dahil sa pandemic. Noong 2022, nung medyo yung problema sa pandemic, pinagpatuloy na ang proyekto hanggang ito na natapos na itong Marcos administration. Ganun po, yan po ang kwento. So, again, pasalamatan natin ang buong gobyerno. Huwag na nating isipin kaninong project ba ito. Basta huwag namang isipin na napatay ito dahil sa Marcos Jr. administration. That's not true. Ang iba pa nga dito, ang pinapasalamatan ang Duterte administration dahil talagang despite the pandemic, pa rin, hindi nagkatubiling ituloy. So, all in all, ang cost na ng project is umabot na ata ng 8 billion. At ngayon, dahil na-open na ito, it is expected na, yung trade, commerce, economy ng region na ito, this is region 10, lalong lalago ang economy, pati peace in order, tourism, lahat na. Napakaganda po ang ganitong klase ng development. Okay, mga kaibigan, mag-cross ulit kami ng bridge from Tanggob City to Tubod. Lanao del Norte, it's 12:32. So, tignan natin ilang minutes. Okay. I think this is 3.7 kilometers man siguro. Hindi na. Yung sinabi nilang 7 minutes siguro kung may traffic. Ito ngayon kasi walang traffic dahil Sabado. Kaya mabilis i-cross ang bridge. Take pictures today outside. Give to your lolo. Ito na. Ang dami talagang nagpapapicture. I'm not the tourist. So, 12:34. 2 minutes pa lang tayo. Nasa gitna na tayo ng bridge. Talagang linagyan ng gilid niya para stop ng pasahero. Ayan na.
Okay, dito na tayo. Papasok na tayo sa Tubod, Lanao del Norte. Ito po ang capital town ng Lanao del Norte. Okay, so time now is 12:35. So ibig sabihin 3 minutes lang pala i-cross itong Pangil Bay. Dahil sa bridge na ito, at ulitin natin, na pinagtulong-tulungan ng maraming administrasyon. Nagsimula pa 1998 hanggang natapos itong panahon ni Pangulong Marcos Jr. So, wala pong administrasyon na makaangkin itong proyektong ito. Hindi yung dahil sa Build Better More ng administrasyong Marcos. It's unfair. Lahat ng administration from 1998 hanggang ngayon nagtulong-tulungan para maisakatuparan ang napakagandang proyektong ito. So, Lanao del Norte na tayo.